Tiba-tiba talaga ang mga buhaya kaya masaya sila pag may bagyo. Pero hindi po natin dapat pahintulutan at hindi po natin dapat ito tanggapin doon sa sinabi ni Bongbong Marcos na this is the new normal, we have to embrace it. Hindi po ito ang new normal. Abnormal po ito. Abnormal po itong talamak na pagnanakaw sa ating budget. So may ang daming violation, Madam Chair. Walang record, hindi binigay. Ngayon, it's not readily available. Walang record sa archives. Ano to, sikreto? Paano natin sila tatanungin kung paano nila ginastos yung budget nila kung hindi natin alam paano sila nabawasan at paano sila nadagdagan? Okay, ayan na nga. Sobrang mainit itong topic natin ngayon. Ha? Kasi po, una, no, ipapakita natin sa inyo ang list of contractors. Okay, ito yung inilabas na nila ngayon na sino yung mga contractors involved dito sa kino-question. Muna, para fair naman kino-question ngayon ng mga flood control projects at mga projects na dapat naman talagang imbestigahan. Okay, ayan nirelease yan ng Net25. Okay? Basahin nyo lang yan basahin nyo lang yan. Mamaya kung meron tayong time, i-ano natin yan. I-discuss natin yung mga pangalan na yan. Kasi po, panoorin muna natin itong video ni Attorney Vic Rodriguez. Okay? Ito, si Attorney Vic, dati itong kasamahan, kaalyado ng Presidenteng Marcos. Ito siya ay lawyer dati ni ni Bongbong Marcos. Nagsalita na ngayon si Attorney Vic, no? Sa malaking korupsyon ng administrasyon na ito. At dapat nating pakinggan itong si Attorney. Ako, sa totoo lang, nanghihinayang talaga ako at hindi ito na nanalo sa last coming election because I believe, in my own opinion, na dinaya si Attorney Vic noong last election. Okay, so mamaya, yun ang unang ipapakita ko sa inyo, video ni Attorney Vic. Nagsalita na si Attorney Vic patungkol dito sa korupsyon na ito ng mga flood control projects. At heto, ang mainit nating ipapakita sa inyo video kanina sa House of Representatives. Mainit ang debate nina itong si Toby Chanco, no? Congressman Toby Chanco. Si Toby Chanco, nainis itong si Toby Chanco. Kasi parang ayaw na siyang bigyan ng oras sa mga question niya. Okay? Patungkol po ito sa mga reports, no, mga committee reports na bakit hindi ito ina-archive? Dapat itong ina-archive ito para kung sa ganun, kung meron na tayong time na i-investigate natin, i-check natin itong mga reports na ito, kung paano nagasto itong mga budget na ito, paano sila nadagdagan, paano sila nabawasan ng budget, dito yan makikita sa archive. Hinahanap ni itong Congressman Toby Chanco. Walang masagot ang mga majority dyan. Majority leader sa Sandro Marcos nasa kilid nakinig lang sa majority leader. So yan po ang ating itatalakay ngayon, itong talamak na korupsyon ngayon sa administrasyon. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so heto po, no? Unahin muna natin itong video ni Attorney Vic Rodriguez, okay? At ayan, I don't want to read this one, Net25 update just in, ngayon lang ito.
binigay na nila. Meron silang 14. Okay? Ito ang nanguna, Alex Abilido, President Legacy Construction Corporation. Yan ang nangunguna dyan sa listahan na yan. Narito ang listahan ng mga contractors na iniimbitahan bukas. Kasi bukas na yun, iimbestigahan yun ni Marcoleta, August 19, sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa issue ng flood control projects. Ayan, abangan nyo yan sa Senado bukas ha. Mainit na mainit itong investigasyon na ito. Okay? Without further ado, unahin muna natin itong si Attorney Vic Rodriguez. Pakinggan natin si Attorney. Attorney, ayan, pasok Attorney. Mga nasa kapangyarihan. Ang atin pong pamagat ngayong araw ay tiba-tiba sa baha. Tiba-tiba sa baha, marami pong naging multi-billionaire dahil sa baha. Samantalang tayo po ay hindi pa rin makaahon sa dagok ng patuloy at walang humpay na baha. Habang tayo'y nalulunod sa baha, nasisira ang kasangkapan. Correct. Ang mga sasakyan na mga gamit pang trabaho, nadidisrupt yung ating araw-araw na buhay. At karamihan po sa ating mga kababayan ay hindi pa nga nakakaapak sa tuyong lupa dahil hindi na po lumalabas yung tubig sa kanilang mga lugar, munisipyo, bayan, probinsya, barangay. Ito po't nagpapakasasa tiba-tiba sa baha. Ibig sabihin, kahit mga mayayaman, biktima rin dito sa baha. Kasi yung mga sasakyan nila nagigiba nasisira, di ba? Ang mga tiwaling politiko na may kasabwat na kontratista. Mahalaga po na pag-usapan natin ito ngayong araw. Subalit bago po yan, meron po tayong mga maagang nakapiling. Ayan, forward Nais natin. ko pong comment at follow po kayo. Init na napapag-usapan lahat. I-follow nyo ha ang Facebook page nitong si Attorney Vic Rodriguez. Importanteng maka-follow kayo kasi po updated rin itong si Attorney Vic sa mga legal terms ng mga current events, no, especially sa usaping politika. Okay? Play. Last year pa po ito. Kaya maging bahagi din po kayo ng ating maraming salamat. From us Gaming from Dasma, Cavite. Ni Bongbong Marcos na this is the new normal. We have to embrace it. Hindi po ito ang new normal. Abnormal po ito. Abnormal po itong talamak na pagnanakaw sa ating budget. Abnormal po ito. Abnormal po ito. Huwag po nating tanggapin. Ang lahi po ng mga Pilipino ay lahi ng mga magigiting, hindi po magnanakaw. Kanya wag po nating tanggapin na normal ang pagnanakaw, ang pandarambong na nagaganap ngayon sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, sa ating bansa at nagpapakasasa ang napakaraming tiwaling politiko na may kasabwat na mga kontratista gamit ang flood control funds. Kanya po yung ating title ngayong tanghali, August 18, 2025, Tiba-tiba sa baha. Bukas ay magsisimula yung Blue Ribbon Committee hearing na pamumunuan po ng chairman nito na si Senador Dante Marcoleta. Ayan. So suportahan po natin hanggat tama ang direksyon. Hindi ko po sinasabing holistic na hanggang dulo. Hanggat tama ang direksyon, lahat po na naglilingkod ng tama. Tulungan natin, suportahan natin, let's motivate them further at protektahan natin, mahalin natin. At bukas nga ho ay simula kay Maria Ana Ordona from Hong Kong. Maraming salamat sa iyo, Maria. Kay Jeff, Attorney Vic from Paranaque. Subaybay po kayo. Over the weekend, mababaw lang naman ho ang aking kaligayahan. Dumami at lumawak ang maabot ng tinig maisog. Nang sa ganon, sabi ko nga ho Forward natin directly sa topic, okay? sa inyo, on many important matters and issues na araw-araw po'y kabahagi ng ating buhay. Dahil ulitin ko, yung buwis na ating binabayad, pera po ng Pilipino yan. Hindi po yan dapat nakawin ng mga tiwaling politiko. At eto nga ho ang ating talakayan ngayong hapon,
tiba-tiba sa baha. Bukas magsisimula yung Blue Ribbon hearing ni Senador Dante Marcoleta. Atin pong panoorin, subaybayan at atin pong ipagdasal ng higit pang wisdom, discern, although ang sinasabi nag-divest si Saldico nung siya ay naging kongresista. Tama naman yun, but yun nga ang dapat maimbestigahan para lalabas kung sino pa rin ang nakikinabang, paano. Correct. Pati si Saldico, dapat maimbestigahan rin para fair, di ba? Nakaka-corner ng ganyang kalalaking kontrata ang SunWest Construction and Development Corporation. Ganon din po yung Highton o Highton Construction and Development Corporation na ang proprietor o ang nagmamay-ari ho ay nagngangalang Christopher Ko. Subalit, wag ho tayong magpapabudol. Kagaya nga po, hindi ba? Last Friday, ang sabi nga natin, ihuhulog si Saldico. Bakit? Hindi po original ang katayuan ni Saldico sa krisis, sa iskandalo, sa anomalyang ito. Dahil bago pa si Saldico, in the most recent history, wag na po tayo magpakalalim-lalim, baka hindi na po naabutan natin yung ibang mga personalidad doon. Yung recent history, nung panahon noon ni Noynoy Aquino, ni dating Pangulong Noynoy Aquino, ang nasa sentro po ng kontrobersiya, korupsyon, anomalya sa PDAF, yung pork barrel po ng mga mambabatas, ay si Ginang Janet Lim Napoles. Tatandaan niyo yan? Yung PDAF scam, yung pork barrel scam, na ang sinasabi niya, hindi siya pwedeng kantiin. Dahil pag siya'y kinanti, kakanta siya. At pag siya'y kumanta, long playing ang album niya at babagsak ang gobyerno. Ganyan po ngayon ang katayuan ni Saldico. Anong nangyari kay Janet Lim Napoles? Kinanti ba? Bumagsak ba ang gobyerno? Nakakulong. Inihulog, inilaglag nung mga nakinabang sa kanya. Gamit yung mga NGO, yung mga foundation, yung mga senador na nakinabang. Yan ang delikado, Senator Dante Marcoleta. Mag-iingat ka dahil meron pang mga remnants. May mga natitira pa dyan sa Senado na nakinabang sa PDAF scam ni Janet Lim Napoles. Nandyan, kasama mo, mag-iingat ka, baka sadyang ligawin ang Blue Ribbon investigation mo. Dito na naman, sa kahalintulad na anomalya na pagnanakaw sa pera nating mga Pilipino. No? Mag-iingat ka, Senador Dante Marcoleta, baka sadya kang iligaw o harangin ang gagawin mong investigation, pero I assure you, nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino na sukang-suka na sa talamak na korupsyon na nakikita natin sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Banggitin po natin para fair, kawawa naman itong magkapatid na Christopher at Saldico. Meron din nung nababanggit, ang pinakamalaki nakakuha ay yung legacy construction. Yung legacy construction. Dapat yan, by now, I was told na nakapag-issue na ng invitation pa lamang ang Blue Ribbon sa mga sa tingin nila ay dapat makaupo doon sa Blue Ribbon Committee hearing upang matunton ang anomalya dito sa ating Ako, sa totoo lang ha, ako una, I don't want to first blame kaagad dito sa mga contractors, no? Ayaw ko munang pangunahan itong mga contractors na ito. Remember, itong mga contractors na ito, there are some sa mga nakilala kong mga kaibigan ko na nagsasabi sa akin na mga ganitong mga ginagawa. Sabi nila sa akin, merong mga contractors talaga na mga matitino. Pero wala silang magawa. Yung proyekto na ibinigay sa kanila, ang mga contractors, yung iba hindi po corrupt. Pero nagbibigay lang talaga sila, okay, ng pera sa mga congressman.
kailangan nilang bigyan ng pera, share sa budget para sila pa rin ang kukunin kung meron namang upcoming projects. Yung mga contractors, yung iba, ang kinukuha lang nila, yung ano lang talaga nila, yung income talaga ng construction nila. No? Like for example, kung the budget is 5 million ng isang building, so makakuha siguro ang contractors ng mga around 500,000. That's their talent fee, no? That's their what they call business fee. Okay? Talagang kinukuha nila 'yon. And that's legal 'yan. What's not legal is ang ginasta lang ng contractors ay 3 million. Ang 1.5 million binigay yan sa ibibigay yan sa congressman. Ang congressman talaga ang malaking kita dito. Okay? Did you get what example lang ito ha, example lang ito. Para may idea lang kayo ba na ganyan po ang laro. Pero meron lang talaga mga contractors na buhaya rin. Okay? Depende yan. Kaya nga mabuti na lang na itong mga contractors na ito ay imbestigahan. Okay, magkano ba ang binigay nila dito sa mga congressman? Okay? Yan na talaga. Bukas malalaman natin yan eh. Flood control funds. So nandyan po yung SunWest Construction and Development Corporation. Nandyan po yung Highton or Highton Construction and Development Corporation. Nandyan po yung sa Tagapasig, yung St. Timothy, ba? Yung Diskaya. Yun po hina-highlight. Pero atras po tayo ng konti doon ha. Kinakailangan we proceed with caution. Bakit nila dinidikdik yung isang yun? Nandyan din naman yung SunWest. Nandyan din naman yung Highton. Hindi ko sinasabing inosente yun. By all means, habulin po natin. By all means, dikdikin ang blue ribbon. By all means, panagutin. Subalit, syempre, nandyan yung SunWest Construction Corporation and Development Corporation. SunWest Construction and Development Corporation. Highton Construction and Development Corporation. Nandyan din yung Legacy Construction Company or Corporation. Nandyan din yung St. Timothy. So napakarami po nila eh. Huwag natin silang lulubayan. But atras po tayo ng kaunti. Hindi ba nung Pebrero, merong isang tulay na bumagsak dyan sa Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela? Kailangan hagipin natin lahat. To be fair, if it will be, the investigation of Senator Dante Marcoleta bukas ay magiging impartial, magiging objective. And speaking of objectivity, transparency, accountability, magbalik tanaw po tayo noong Pebrero, itong taong ito. Matatandaan po ninyo, lalo na ho yung mga taga-Isabela. Di ba bumagsak yung Kabagan Santa Maria Bridge, Isabela? Ano naman ngayon? Iba naman ang pinag-uusapan dito. Yung tiba-tiba sa bahay. Hindi po, related po ito. Sapagkat yung Kabagan Santa Maria Bridge, dyan po sa Isabela, ang halaga po niyan ay 1.2 billion pesos. No? 1.2 billion pesos, tapos bumagsak, nag-collapse. Grabe, ang laki. Meron bang nakasuhan? Nanagot ba yung kontratista? Yung kontratista ay yung RD Interior Junior Construction. No, RD Interior Junior Construction. So, the RD Interior Junior Construction is in the same league as those of mentioned in recent reports. Even ang tanggapan ng Pangulo ang naglabas. At nandun nga po yung SunWest Construction and Development Corporation, prominente, aliado ito ng Marcos administration, yung Highton or Highton Construction and Development Corporation. Kasali po yan doon sa mga nababanggit. Subalit, kaya nga po yung ating word of advice kay Congressman Saldico, mukhang ihuhulog ka rin kagaya ng ginawa nung administrasyon noon ni dating Pangulong Noynoy Aquino nung kapanahunan niya kay Janet Lim Napoles. Alam ho ninyo,
sa ganito kalaking mga korupsyon, wala pong Meaning to say, delikado rin si Zaldico, di ba? Di natin alam kung may ginagawa ba siyang kabalastugan o wala. Pero at the end of the day, ang example dito na scenario o opinion ni Atty. Vic, iba ka ihuhulog siya. Isasangkot siya. Pero we hope na hindi siya ihuhulog at kakampihan siya ng kung sino man, di ba? possible dito. Laglagan po ito. So si Saldico, habang may value ka pa, maliit, pero palakihin mo yung goodwill mo. Habang may value pa yung sasabihin mo, habang may value pa yung ilalahad mo, habang may value pa yung ilalantad mo sa sambayan ng Pilipino, now is the time to do it. Grabe. Sapagkat pagka malinaw na sa'yo na ikay inilaglag, ikinasuhan na, makukulong ka rin, kahit anong sabihin mo, pagtatawanan ka na lang ng sambayan ng Pilipino. Bakit? Kaya mo na lang gagawin yung paglalahad mo kung maglalahad ka man dahil nagkaipit-ipit ka na. Ngayon, nandyan na lahat ng senyales. Unang inilaglag, yung USEC ng DPWH, yung Robert Bernardo. Tingnan ho nyo yung pattern na. Ang problema kasi ni Bongbong Marcos, Actually, ngayon, laglagan na itong administrasyon na ito. Kung sinong dapat ilaglag na nila. Kasi booking na sila sa taong bayan eh. nagpahayag sa sona niya. Nagpasikat ba? Na mahiya naman kayo. Sabi niya, pananagutin ang mga nagnanakaw sa GAA. Aliliwanag ko sa inyo kung bakit ito'y tatago sa Office of the President. Linalaglag na yung sa tingin nila mga pwede nilang ilaglag at ihulog. Nagsimula kay Yusek Robert Bernardo. Sinasabi nila napakarami na raw kinita, napakalaking pera na, napakayaman na. Hindi kakayanin ng isang Yusek Robert Bernardo na solong lakad lang niya ito. Bakit siya lang yung linaglag? Para magkaroon lamang ng semblance na naglilinis ang pamahalaan ni Marcos Jr. Di po. Ang sinunod pong pinangalanan dyan, congressman ng party list, si Edwin Garjola. Pinangalanan po yung Edwin Garjola. Yan pong pangalang yan, lumulutang na since way back noong panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pagkatapos po ni Congressman Edwin Garjola, lumabas naman itong SunWest Construction and Development Corporation. Na pag-aari, ang incorporator ay si Zaldico prior to his, bago po siya nag-divest. At ngayon po, yung kapwa niya incorporator, founder si Christopher Co, na kapatid niya. Grabe, mga malalaking tao itong mga binabanggit ni Atty. Vic, ha? Meron pa yung Highton or Highton Construction and Development Sus, Corporation. Naglalaglagan na po sila. Pero kinakailangan matauhan si Congressman Saldico, ikaw ang unang-unang linaglag. Nung napakainit nung nadiskubre namin ni Congressman Sid Ungab, yung 28 items na blanco sa BICAM. Okay, about the BICAM, alam naman natin kung ano nangyari sa BICAM, di ba? Ngayon naman, ano bang punto ni Atty. Vic dito? Ang punto ni Atty. Vic, no, parang nababasa ko yung gusto niyang mangyari. Dapat itong si Saldico, kung ano yung mga nalalaman mo, isabihin mo na lang. Parang ganun yung ano ba? Pero I hope nag-hope pa rin ako na itong si Saldico ay one of these days ay imbitahan siya. Okay? Para so that he can clean his name. Okay? Kasi dati nang sinabi ni VP Sara na kontrolado ang budget ng bansang Pilipinas sa 2 tao lang. Si Martin Romualdez at itong si Zaldico. At alam naman natin, marami mga bali-balita na ito palang si Zaldico, di umano, ay maraming nalilink sa kanyang mga contractors. So, dapat niyang, kung ano man ang itatanong sa kanya ng mga taga-Senado o kung sino man ang mag-investigate, ay talagang transparent siya. Okay? Para linisin mo ang pangalan mo kung anong mga akusasyon laban sa kanya. Okay? Kung malinis ka, then there's nothing to hide. Okay? Welcome ka ng taong bayan at maniniwala kami kapag we are convinced with your explanation sa
sabi nila, ang daming mga flood control na mga pumalpak, no? Heto, ipapakita ko rin itong video dito ni Toby Chanko na paano natin ito malalaman kung paano po ang ginasta nitong mga congressman na ito. Magkano ang binawas sa kanila na pera? Paano yung mga pinasok sa kanila na pera? Dapat malalaman na to. Hinahanap ito ni Toby Chanko. O heto ha, mainit kasi yung debate nila kanina at kailangan po nating mag-react dito. Okay? Ito. Panoorin natin. Toby Chanko, pasok. We'll now move to the next member to ask questions. The Honorable Toby Chanko from the Independent Bloc. Yes, Madam Chair. The highlight of the President's SONA was nung sinabi na mahiya naman kayo, initiative, errata for the boys SOP. So ang initiative at errata ay nanggagaling po yan sa Kongreso. Kaya nga medyo nahirapan si Sec. Ralph na sagutin kung paano nabawasan yung iba. Obserbahan nyo ha, kung paano sila iiwas dito sa mga tanong ni Toby Chanko. Dahil talagang Kongreso po may alam yan. At dalawang pagkakataon po yan, sa BICAM at sa small committee. So I would like to ask the chair to furnish all of the members the signed report of the small committee for 2025. Yan. Bakit gumagalaw yung oras ko? Parang Hindi naman kasama. minamadali siya dito ha, na yung oras niya, instead na i-stop, nag-continue yung oras niya. Hinihintay nila. Yan. Nag-break. Forward natin. Test will be put under consideration and we will let you know if it's possible to... Madam Chair, why should it be put under consideration? This is a public record. This is in accordance with our rules. Correct. That all committee reports must be given to all members. And that shouldn't be taken against my time because you're telling me that, teka, balik natin yung oras ko kasi sinasabi nila that will be taken into consideration. It should not be taken into consideration. Madam Chair, allow me to read this, no? Declaration of Principles and Policies. Section number 2 of our rules. Public office is a public trust. The House of Representatives and every member thereof are accountable to the people at all times. I will not read the ending portion. Number 3, efficient and effective access to and dissemination of appropriate and accurate information are imperative in lawmaking. So why should it be taken into consideration, Madam Chair? Diba? Nga kayo ngayon. This representation was not the appropriations chair at the time. So the person who's covering the jurisdiction of that particular document, that is a document within the purview of the 19th Congress. Given that we've now crossed over to the 20th Congress, we would need to consider that request. Madam Chair, that's not acceptable. This is public records. Pareho pa naman yung COMSEC natin. At yan dapat linalagay sa archives. Do I have to read the rules again regarding archives? Correct. Of all documents? Wala silang lusot dito. So may ang daming violation, Madam Chair. Walang record, hindi binigay. Ngayon, it's not readily available. Walang record. Actually, nagbabase lang si Toby Chanko sa rules rin nila. So, wala silang lusot dito. Nasaan po ang report? Yun ang dapat nating tingnan kung ano yung nabawas, nadagdag. Di ba? Kung may corruption bang nangyari, yun, hinahanap yun. Record sa archives, ano to, sikreto? Again, this representation was No, not the let's ask the appropriations committee chair. chair. Let's ask at the the time. committee secretary, where are the signed records of the 2025 small committee report? Ayan, hanapin nyo. Na. Ayan. Wala silang lusot dyan. Di ba? Toby Chanko, good job. Good job sa'yo, sir. Madam Chair, simple lang to. Kung electronic copy, dapat lahat may electronic copy. Correct. So dapat i-email sa amin lahat within 5 minutes, di ba? Oh, ang simple niyan, electronic copy. I-email lang lahat ng mga kongresista o sa archive ninyo.
para doon ma-access sa publiko. 'Di ba? Ganun na yun kasimple, hindi talaga ninyo mahanap. 'Di ba? So meaning, ano ba? Negligence? Ayan, hanapin nyo. Anong rason nyo dyan na hindi nyo mahanap? May tinatago ba kayo? Nagtatanong lang tayo dito, ha? Meeting suspended. Na, sinuspenda yung meeting. Ano nila? Baka may... ano lang ito, ha? Response Baka, to the Honorable Chanco, we will look into the records and Madam- look at the Madam Chair. particular item. The subject ngayon na, Madam Chair. Kasi po, Madam Chair, nakikinig ang taong bayan. Di ba? matter of today's hearing is the briefing on the 2026 budget. So this is an internal matter that may No, be it's taken not. up with the Committee on Internal matter. Appropriations No, it's separately. So Madam we would, Chair, starting Wednesday, tatanungin natin yung mga departamento, paano nila ginastos yung budget nila. Correct. Paano natin sila tatanungin kung paano nila ginastos yung budget nila kung hindi natin alam paano sila nabawasan at paano sila nadagdagan. Correct. we So will it- be able to scrutinize the performance of the different agencies no, as no. well as the utilization of the different line items based on the 2025 performance. No. So this does not preclude us from doing that scrutiny. Meron ba o wala? We would have to look into the records. How May can- I ask exactly what you are asking for? The small committee report of the 2025 budget. Let us just ask the COMSEC kung meron o wala. Kung meron, why was it not it filed sa archives based on our rules Correct. 15 days after? So meron ba? Ngayon na nagre-reklamo ka, ilalagay na nila yan. Booking eh. Wala. Simple. Kung meron, bakit hindi na-file sa archives? Kung wala, I will let you proceed, Madam Chair. I will not hold this So budget. meaning kasi may tinatago. Inanalyze ko lang ha, hindi ako nag-aakusa. May tinatago ba? Kasi hindi nyo maipakita eh. Hostage. Gusto ko lang malaman, meron o wala. The Meron o wala? HGAB itself. Naalala ko tuloy si Vic Soto at si Joey De Leon. Meron o wala? Para bayong ba? Yung bayong ng game show ni Vic Soto sa Itbulaga. The output of the small committee is already embedded into the HGAB itself. So that's the report. That's the output of the small It's committee. not the report, Madam Chair. Based on our rules, each committee must come out with a report. No committee is exempted from coming out with a committee report. Walang exempted. Klaro yan. Please check Section 39 of Rule 9 of our rules. Toby Chanko. Good job talaga, Toby Chanko. Tatataranta na sila. Kasi di ba kung meron, ang dali-dali naman, di ba wala? Pati si Sandro Marcos, yung majority leader, hanapin nyo ng paraan. Hanapin nyo ng paraan. Hindi, baka ganun lang. Baka ganun lang. So the small committee is subsumed within the Committee on Appropriations, and it is the Committee on Appropriations who's required to submit the committee report. In this case, the report and the output of the Committee on Appropriations is the HGAB. No, it's not. Dala. HGAB is different from a committee report. Dala. Just like any other bill, the bill is different from the committee report. There must be a committee report included to the bill. It is not one and the same. Sunog sila dito. At the point of, after the committee hearings are done, the Committee on Appropriations comes out with a committee report, and then it moves to plenary, at which point we approve it, and the small committee works. So now, the output of the Committee on Appropriations, once that is elevated to the plenary, is the HGAB. No. So there's no other committee report that needs to be furnished by the Committee on Appropriations apart from the HGAB itself. It is not exempted from our rules, Madam Chair. Maliwanag, Section 39. Gusto niyo basahin niyo? Okay.
I will ask the committee secretariat, how many meetings were held? Oh, walang masagot. There were 2 meetings. 2 meetings. 2 meetings. Okay, okay. Did you follow? Akala ko wala masagot eh. Nasaan yung minutes ng meeting? Oh. Wala. Ano? Where were the meetings held? What date? Ala! Ala! Diyan tayo nakaproblema eh. Kasi kung alam nyo talaga yan, masasagot yan kaagad. Ano na? Madam Chair? Sagutin nyo, Madam Chair. Madam Chair, ano na? Sandro, tulungan mo. Madam Sandro. Chair, I can read section 39 of our rules to make it clear that the committee report is different from the HGAB, but I don't want it to take up my time. Iba po yun eh. Kasi tignan nyo, yung BICAM, di ba may BICAM report? Doon sa BICAM report, teka muna, bait umaandar yung oras ko? Hindi pa nila natatapos yung Ayaw ka na nilang pasasalitain kasi nasunog na sila. yung in-arrange ko. Doon sa BICAM report, nakasulat, okay, yung BICAM report, pinipintasan natin. Pero yung BICAM report, may nakasulat doon kung alin yung nabawasan, alin yung nagdagdagan. Ah. Dito sa HGAB, wala tayong makita kung alin yung nabawasan, alin yung nadagdagan. With the indulgence of Representative Chanco, so the COMSEC is currently looking into the specific request as well as the level of detail that you are requesting. No, within 5 minutes, I need the committee report. If we may please move on to the other questions Yes, while but- they're working on Yes, this. I will. But if within 5 minutes wala yan, ibig sabihin wala yan, ngayon palang gagawa yan. Ah. Ang gusto natin na committee report is the same as the BICAM. Okay? The same as the BICAM. Nakasulat kung saan binawas, saan nadagdag. Okay, I will mention why it is very important. Okay, ito may 2 distrito, no? At sino ang nag-introduce ng amendment? May 2 distrito, hindi naman to kasalanan ng congressman doon sa distritong yon. Ang NEP nila is 2.530 billion. And then, pagdating sa GAA, naging 20.999 billion. Isa pa, 1.508583 billion sa Sumakit NEP. ang ulo ko nun. Pagdating sa GAA, 20,795. So, tapos, ang pinasok lang sa BICAM dito is 5 billion and 4 billion each. So, ang napasok dun sa small committee is 13 billion. Doon sa isa, yung isa 14 billion. So, sino yung nagpasok ng 13 billion na yun at saan tinanggal yun? Sino nagpasok nun? Ay, naku, grabe guys. We are not talking here of thousands. We are not talking here of millions. We are talking here of billions, guys. Ah, grabe. Ay, naku, sunog sila. Yan ang problema natin sa Pilipinas. So Wala na. again, Ano? the small committee is subsumed within the Committee on Appropriations, and it is not required to render a No, 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 separate no, I committee did- report. The rule that you are citing, Honorable Chanco, pertain to standing committees. And the mother committee in this case Tingnan nyo ha, mai-interrupin siya ng mga kasamahan nila dyan. of the small committee is the Committee on Appropriations. Yes, but did we exempt the Committee on Appropriations not to submit a committee report? No. Kaya nga sabi ko sa inyo ako po'y natatakot sa investigasyon ng flood control projects. Kung sila rin ang mag-iimbestiga, halatang halata, may duda talaga ako na pagtatakpan nila yung mga kasamahan nila. Yun lang ang aking duda lang ha. That's my opinion. We might be wrong, we might be correct with our analysis, pero hindi imposibleng mangyari yan. Di ba? Dito pa nga lang, tinatanong lang kung saan itong mga required silang magbigay ng mga reports na mga yung hinihingi nito Bichanco, nawawala nga eh. How much more yung mga anomalya na talaga, di ba?
Again, the committee report of the Committee on Appropriations at the plenary level is the HGAB itself. Yeah, but all meetings, dito sa ating rules, all meetings must be on record. So it's not only the committee report, dapat yung small committee na yon, meron silang report na finurnish lahat. Again, if with the indulgence of the Honorable Chanco, the COMSEC is looking into the request, Wala if na. we may move to the next Okay, I question. will move to the next question. Di ba? So, yun po. Dinidistract na nila si Toby Chanco sa next question. Ang sa akin lang naman dito is, kawawa talaga ang bayan, guys. Kasi even ito mga tanong ni Toby Chanco Toby Chanco is not accusing, he is questioning, actually. Nasaan ba ang report na ito para malalaman natin? Kasi po, ano bang pinagtataguan natin kung malinis yung report? Yun lang naman ang sa akin. Naiintindihan ko si Toby Chanco, hindi siya nag-aakusa na mayroong nawawalang pera. Nagtatanong lang siya, bakit nadagdagan ito ng pera, umabot ng 13 billion, anong napasok, anong nabawas, at saan napunta. Yun lang po ang point ni Toby Chanco doon. Nasaan po ang report nito? Report. Kasi kahit si Toby Chanco na ang babasa doon, hindi na nga kayo, di ba? Pero guys, sa ganitong bagay, hindi nila maibigay. Meaning to say, wala talaga. Yung transparency natin bilang mga Pilipino, hindi nga natin maa-achieve yung transparency kasi merong mga ganitong mga pangyayari, di ba? So wala na talaga. Sobrang lala na po talaga itong administrasyon na ito. So, libre kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan. Anong masasabi nyo dito? What's your opinion about this? Ilagay nyo po sa comment section. Doon po tayo mag-chika-chika sa comment section, okay? Do not forget guys na i-like at saka i-share itong video na ito para marami po ang makaalam sa katotohanan na nangyari ngayon sa bansang Pilipinas. Nang sa ganun, sa 2028, iboto ninyo yung tama. Yung taong mga politicians na kakampi ng taong bayan. Okay? So guys, like and share. At sa mga ngayon lang nanood sa aking channel at nagustuhan nyo ang ating talakayan, consider na isubscribe itong ating channel kasi libre lang po ang subscription sa YouTube, walang bayad. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night, and God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Shout out nga pala sa aking asawa, si Mia Prechebelen. I love you.